Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay tinapos na ng pinuno ng Bandit Union ang idinadaos na Bandit Union Tournament dahil sa hindi inaasahang mga pangyayari na nagawang wasakin ang arena ng kompetisyon. Habang papaalis naman ang mga manunood sa lugar ng kompetisyon ay hindi nila maiwasang hindi mamangha sa nakita nilang ipinalabas na Fire Dragon ng ating bida sa naganap na paglalaban nila ng pinuno ng Bandit Union. Ngunit sabi naman ng isa na naging mabait lamang ang Shattering Demon Lord kanina dahil sa isa lamang bata ang kanyang kalaban. Nang bigla naman na sumigaw ng malakas ang pinuno ng Bandit Union, upang ang lahat ay mapalingon pabalik sa kanya. Matapos ay sinabi nito na para sa mga nanalo sa kompetisyon na hindi na nila magagawa pang maasikaso dahil sa mga naganap dito, ay bibisitahin na lang nila ang tinutuluyan ng mga ito ng personal at ibibigay ang kanilang karampatang gantimpala, kaya naman ay mahinahon ang mga ito na maghintay at huwag na ipapakalat ang mga kaganapan ngayon. Habang papaalis na ulit ang lahat, ay sa isip naman ng ibang pinuno ng Mountain Hideout, ay sinasabi ng mga ito na hihintayin nila ang Shattering Heavens Demon Lord. Nang gabing iyon sa kampo ng Mount Wufeng Hideout, ay gulat naman na nagtatanong ang pinuno ng mga ito na kung ano ang sinasabi nito sa kanya, na inakala niyang parte ang mga ito ng Dark Spectral Sect, ngunit sabi nito na sa totoo lamang ay nakakatawang isipin na napagkamalan nito sila ng mali. Sa isip naman ng manggagamot ay namamangha ito dahil sa hindi pa naman ganun katagal mula nang mapahinto nito ang kanyang pagdurugo, ngunit masyado na agad itong maliksi. Kaya naman ay napapatanong siya na kung isa pa ba itong tao o isang halimaw. Matapos ay sinabi sa kanya ng Ghost Shadow Lord na ang lahat ay ang kanyang pagkakamali, at hindi nito alam ang kanyang sasabihin upang mapatawad lamang niya ito. Dagdag pa niya na alam niya na ang sasabihin niya dito ay isang pagdadahilan, ngunit ang akala niya ay sasabihin agad ng Red Sand Hideout ang patungkol sa nangyari sa kanyang mga kasamahan sa Mount Wufeng Hideout. Ngunit nang makita naman niya ang mga ito ay sa isip niya ay napapasabi na lang ito na gaya nga ito ng kanyang inaasahan sa magiging reaksyon ng mga ito. Ngunit nagsalita naman dito ang kanilang pinuno, at dahil sa muntik na din siyang matuluyan na mapaslang ni Yonjuka ay hindi na nito pagusto na palakihin ang mga bagay, at kalimutan na lang nila ang nangyari at magpatuloy. Sa sinabi naman niyang ito ay hindi ito nagustuhan ng kanyang mga kasamahan dahil sa muntik na niyang ikamete ang nangyari sa kanya, ngunit pinahinto naman niya ang mga ito sa kanilang mga sinasabi, matapos ay dinugtungan niya ang sinabi niya sa Ghost Shadow Lord na bilang kapalit ay may nais siyang makuha dito. Sabi niya na sa pamamagitan ng nangyaring ito, ay utang niya sa pinuno ng Mount Wufeng Hideout ang kanyang buhay. Malakas at mabilis naman itong nagsabi na siya ay ang Ghost Shadow Lord, isa sa 12 Demonic Kings, ay isinusumpa sa ngalan niya na hinding-hindi nito kakalimutan ang kanyang pagkakautang, dagdag pa niya na labis siyang nagpapasalamat para sa labis na kabaitang ipinapakita sa kanya ng pinuno ng Mount Wufeng Hideout. Matapos ay sinabi nito na hindi na niya kailangan pang sabihin ang mga bagay na iyon. Dahil sa mukha naman na niresolba na nila ang kanilang hindi pagkakaunawaan, kaya naman ay niyaya na nito ang Ghost Shadow Lord ng isang salo-salo. Ngunit habang naglalakad ay napatanong naman sa kanya ang pinuno ng Mount Wufeng Hideout na kung anong dahilan kung bakit ipinatawag ng kanilang Shattering Demon Lord ang kanilang Yonjuka, na agad naman siyang sinagot nito at sinabi na kahit siya ay hindi din alam ang dahilan patungkol sa bagay na iyon. Sa kabilang banda naman, sa lugar ng Shattering Heavens Demon Lord, ay tinatanong ng ating bida ito na kung ano ang sinasabi niya dito at nais niyang ipagawa sa kanya. Sumagot naman ito at sinabi na nais niyang maging ang Bandit Union Head Guard si Yonjuka. Dagdag pa nito na napag-isipan na niya na nais niyang maging ang Head Guard ito kaya naman ay sinabihan niya ang ating bida na huwag na siyang magtatanong pa ulit. Matapos ay tinignan naman ng ating bida, ang isang badge na iniabot sa kanya, agad naman niyang ibinalik ito at sinabi na hindi niya gusto ang bagay na iyon dahil base sa kanyang pagkakaalam ay nakakapagod ang trabahong ito, at maaaring hindi na din siya makabalik ng madaming taon sa kanilang Mount Wufeng Hideout. Ngunit pinigilan naman siya nito, at tinanong na kung sino naman ang nagsabi sa kanya ng mga ganong walang kwentang bagay. Agad naman na sinabi ng ating bida na isa sa kanyang disciple ang nagsabi ng bagay na iyon at ito ay ang Yin Gale Feline Lord.
Dahil dito ay natawa naman ang pinuno ng Bandit Union at sinabi na mukhang nakagawa na naman ng pagkakamali ang Feline Lord habang ito ay nasa impluwensya ng alak. Sa isip naman niya ay napapasabi ito na ang una ay ang Ghost Shadow na nagawang paghinalaan ang isang maayos na mountain hideout na konektado sa demonic sect, at ngayon naman ay ang Feline Lord, at mukha yatang ang kanyang mga disciple ay mga walang kwenta. Agad naman na itinulak ito pabalik ng ating bida at sinabi na kahit pa ganun ay hindi na din naman niya nakikitang mapagkakatiwalaan pa ang kanilang Bandit Union, ang maging Head Guard, Head Mountain Bandit, o kung ano pa man ang tawag nila dito, ay hindi nito gusto ang mapabilang sa kanila. Ngunit itinulak din ito pabalik ng pinuno ng Bandit Union at sinabi na ang tawag sa posisyon na kanyang ibinibigay dito ay ang Bandit Union Head Guard, at hindi ang Head Mountain Bandit. Dagdag pa niya na hindi siya isang matanda lamang, siya ay ang hideout leader ng Bandit Union, isa sa 10 Greatest Masters, ang Shattering Heavens Demon Lord. Matapos ay tinanong naman niya ang ating bida na kung sino ang master nito. Sinagot naman siya nito at sinabi na wala siyang amo na parang isang aso, dahil sa sinabing ito ng ating bida ay nagalit naman ang pinuno ng Bandit Union dahil sa pagiging lapastangan nito, kaya naman ay sinabihan niya si Yonjuka na hindi man lamang ito nagpakita ng kahit na kaunting respeto sa nakakataas sa kanya, at tinanong kung kailangan pa ba niyang gamitin ang pagkakataon na ito upang ayusin ang pagiging arugante nito sa kanya. Masaya namang sinabi sa kanya ng ating bida na mukhang naibalik na nito ang kanyang lakas dahil sa pagkain nito ng ilang pirasong karne, dagdag pa niya na ang mga bagay ay hindi magiging maganda kung ipipilit niya pa din ito. Kaya naman dahil sa pagtutulakan ng dalawa sa badge ay aksidente naman na tumalsik ito, at agad na nasalo ng dumating na babae. Tinanong niya ang dalawa na kung hindi pa ba sapat ang tournament stage, at mukhang nais din nilang wasaki ng kampo na ito. Sa nangyari ay nagtataka naman ang ating bida sa kanyang pagdating, dagdag pa ng babae na mukhang dahil ito sa walang alak ang nakahain sa kanilang dalawa. Sabi naman ng pinuno ng Bandit Union na mukhang alak na naman ang nasa isip nito, at tinanong na kung anong klaseng babae ang hindi makayanan na hindi makatikim ng alak sa loob ng isang araw. Matapos ay tinawag naman nito si Yonjuka bilang ang kanyang kapatid sa bandido, at tinanong na kung bakit nito tinatanggihan ang isang gantimpala na kasing ganda ng bagay na ito, sabi pa niya na ang ibang mga mountain hideout ay nagkakandara pa upang makuha lamang ito. Ngunit tinanong naman siya ng ating bida na kung sino ba ito para kausapin siya ng ganito, at kung magkakilala ba sila. Sumagot naman dito ang pinuno ng Bandit Union at sinabi na magkasama lamang silang naglalasing buong gabi, kaya naman ay bakit bigla na lang itong nagpapanggap na parang hindi sila magkakilala, sa nangyari ay nabigla naman dito si Yonjuka. Matapos na maalala ang kanilang bisita noong nakaraang gabi, ay sinabi ng pinuno ng Bandit Union, na siya ay ang kanyang anak na babae, at ang young clan leader ng Bandit Union Head Hideout, ang Black Palm Sage, na si Ryushi. Dahil dito ay napasabi naman si Yonjuka na kaya pala ganun na lang ang kanyang naramdaman sa kanya, at ngayon ay alam na niya kung bakit, ang dahilan ng pagiging mahina ng kanyang pangangatawan gamit ang chi na iyon noong sila ay nagkaharap sa kagubatan, sa sinabing naman na ito ng ating bida ay nagalit naman sa kanya si Ryushi. Makalipas naman ang ilang sandali, ay gulat na gulat ang mga kasamahan ni Yonjuka sa Mount Wufeng Hideout nang nalaman nila na ang bisita ng mga ito noong nakaraan ay isang napakagandang babae. At bukod pa doon sabi ng kanilang ikalawang kapatid sa bandido na siya ay anak ng kanilang Shattering Heavens Demon Lord, sa isip naman ni Yanggak na kaya pala may napapansin siya na kakaiba sa bisita nila noong nakaraang gabi, ay dahil sa bagay na ito. Sabi naman dito ni Juka na hindi niya alam kung maganda ba si Ryushi o hindi, ngunit sigurado siya na babae ang kanilang naging bisita. Nagtanong naman ang kanilang ikalawang kapatid sa bandido na kung bakit naman kaya kinailangan pa niyang magdamit ng panlalaki. Sabi naman ng isa na mukhang mayroong magandang rason iyon o hindi kaya ay upang itago ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang anak ng kanilang pinuno sa Bandit Union. Nang may napansin naman dito si Sobak, kaya naman ay tinanong niya ito na kung ano naman ang bagay na nasa kanyang tagilidan,
Malungkot niyang sinabi na ayon sa ating bida ay sinabi nito na hindi niya nais na maging Bandit Union Guard dahil kailangan nitong umalis sa kanilang Mount Wufeng hideout. Sabi naman dito ni Yeonjuka na parehas pa din naman ang kanyang nararamdaman patungkol sa bagay na iyon. Ngunit, ayon sa sinabi ng mga ito sa kanya na ang head guard ay totoong kailangang magtungo sa iba't ibang mga mountain hideouts na mayroong mga suliranin, at upang ayusin ito kaya naman ang trabahong ibinibigay nila sa ating bida ay talagang nakakainis. Ngunit sabi nito na sa kanilang pagbabalik, ay kapag may kung sino ang magtatangkang atakinin sila sa pamamagitan ng kanyang kahinaan dahil sa ang kanilang pinuno ay labis na napinsala, ay ano na ang kanyang gagawin. Kahit gaano pa kataas ang kanyang martial prowess, ay magagawa kaya ng kanyang pamilya sa bandido nang makabalik sa Mount Wufeng ng ligtas, nang walang dadinasing mga pagkatalo sa paglalakbay. Sa sinabing ito ni Yeonjuka ay ang lahat ay sumang-ayon sa nais na ipabatid sa kanila ng Young Clan Leader. Sabi naman dito ni Yang Gak na sinabi lamang nila kung ano ang totoo, dahil kapag ang kanilang mga kaaway ay ginamit ang kanilang mga utak kahit papano, ay ang kanilang pagbalik sa Mount Wufeng ay hindi magiging madaling paglalakbay. Sinang-ayunan naman ito ng ating bida, kaya naman ay ito ang dahilan kung bakit napagdesisyonan na niyang tanggapin ang alok ng mga ito sa ngayon, at anuman ang sabihin sa kanya ng iba ay habang hawak niya ang token na ito, ay hindi na nila iisipin pa ang pag-atake ng iba, dahil ang kahit na anong mountain bandit ay magkakandara pa upang pagsilbihan siya. Matapos ay kinuha naman ng kanilang pinuno ang atensyon ng mga ito, sabi niya na kung ganon, ang head guard na sinasabing isa sa pinakamataas na ranggo sa Bandit Union, ay nasa kanilang Mount Wufeng na, kaya naman ay napasabi na lang siya na ito ang pinakamagandang nangyari sa kanilang paglalakbay sa lugar na ito. Kaya naman dahil dito, ay malakas na isinigaw ng mga kasama ng ating bida sa bandido, na ang kanilang Yeonjuka ay ang bagong head guard ng Bandit Union, dahil dito ay nagtataka naman ang mga nakarinig sa sinabi ng mga ito, kaya naman ay sa labis na kahihiyan na nararanasan ng ating bida ay napatakbo na lang ito sa kanila palayo. Ngunit bigla naman na may tumawag sa kanya sa di kalayuan. Kaya naman ay napalingon ang mga kasama nito, at sa itaas, ay sinasabi ni Ryoshi, na kapag nagkita silang muli ay gusto niyang mag-inom sila ng alak sa loob ng 3 araw at gabi ng dire-diretso, at nagpaalam na sa ating bida. Napalingon naman dito si Yeonjuka at sinabi na hanggang sa kanyang pag-alis ay tanging alak pa din ang nasa isip nito, kaya naman ay nagpaalam na lang siya dito at sinabi na hanggang sa muli nilang pagkikita. Matapos ay agad naman na nag-umpisa nang umalis ang grupo ni Yeonjuka pabalik ng Mount Wufeng hideout, matapos ay napasabi naman si Ryoshi na ang pagtingin sa mga ito habang papaalis ay nakakaramdam siya ng kaunting kalungkutan, at ang Yeonjuka na ito ay talagang kawili-wiling lalaki. Nang bigla naman na tinanong nito ang kanyang ama na kung kailan naman niya nais na bigyan si Yeonjuka ng kanyang unang tungkulin bilang isang head guard, dagdag pa nito na kung pinili niya ba ang lalaking iyon bilang isang espada na papaslang sa kanilang mga magiging kalaban na nagawang pasukin ang kanilang Bandit Union Tournament. Sabi naman dito ng kanyang ama na ang akala niya ay lasing pa ito nang siya ay lumabas, ngunit mukha yatang mabilis nitong nakuha ang sitwasyon sa bagay na iyon bilang isang Bandit Union Young Clan Leader. Sinang-ayunan naman ito ni Ryoshi at sinabi na dahil ito ay siya ay ang kanyang anak. Sa kabilang banda naman, sa isip ni Yeonjuka, ay masayang-masaya itong napapasabi na sa wakas ay muli na silang makakabalik sa kanilang Mount Wufeng hideout. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. At ganun na lang, ang Bandit Union Tournament na nagsanhi ng maliliit at malalaking kaganapan, ay nagtapos na, subalit, para kay Yeonjuka na ngayon ay nakakuha ng mataas na posisyon, ang Bandit Union Head Guard, ay ito lamang ang simula sa iba pang malalaking kaganapan na kanyang kakaharapin sa MRM. Sabi ni Cheo na masyadong magiging mahirap para sa kanila ang maglakbay kung ay dadaan nila ang kanilang mga karwahe sa matataas na bundok, kaya naman ang susunod na kanilang tatahakin, ay ang bayan ng Hefei. Sa kabilang banda naman, sa Nangang Clan, sa loob ng isang silid ay mayroong 2 tao ang nag-uusap, sabi ng isa na nagmadali itong nagtungo dito dahil sa ayaw niyang may masayang na panahon,
kaya naman ay humingi ito ng paumanhin sa kanyang biglaang pagpunta sa lugar ng Nangang, ngunit masaya naman siyang sinabihan ng pinuno ng Nangang clan na ayos lamang ito at sabihin na nito ang kanyang pakay. Sabi nito na sa kanyang nais ay magmumuka siyang walang hiya, ngunit nais niyang humingi dito ng isang kahilingan, at ito ay ang hingi ng tulong ng kanyang anak na babae, dahil dito ay nagtataka naman ang pinuno sa kanyang sinasabi. Dagdag pa niya na ayon sa kanyang nabalitaan na ang kanyang anak na babae ay mayroong natatanging talento na makita ang nakaraan sa pamamagitan ng damdamin ng tao kasama ng kanyang parang isang bulaklak na kagandahan, at siya ay kilala sa bansag na Lovely Mind Reader. Sabi pa nito na biglaan ang kanyang pagbisita sa kanya dahil sa inaasahan niya na makakahiram siya ng supernatural strength para sa kanilang Ascension School. Sabi naman nito na masyado itong mabait sa pagtawag ng ganon sa kanyang anak na babae, dagdag pa niya na dahil lamang iyon sa nagiging tama ang kanyang mga pagpapalagay gawa ng swerte, dahil ang kanyang anak na babae ay isang ordinaryong bata lamang. Subalit sabi nito, na isasantabi muna nila ang patungkol sa kanyang anak, tinanong niya ito na kung bakit ang pinuno ng Ascension School ay personal na nagtungo sa kanilang Nangang clan. Sabi pa nito na tungkulin din niya ang mapakinggan ang problema ng kanila kasama sa Order Faction, kaya naman ay magsalita ito ng komportable sa kanya. Sa sinabing ito ng pinuno ng Nangang clan ay masaya naman siyang nagpasalamat dito. Sabi niya na ang nangyari ay mayroon silang isang estudyante sa kanilang Ascension School at tinatawag siyang Solitary Crane Sword, Deung Cho, na gumagawa ng kanyang sariling pangalan sa mundo ng martial arts kamakailan. Siya ay umalis sa kanilang tahanan patungo sa kanilang Ascension School 4 na araw na ang nakakaraan, ngunit bigla na lang itong naglaho, na parang isang bula. Nagtataka naman dito ang pinuno ng Nangang clan dahil sa ang taong kagaya ng kanyang tinutukoy ay maari lamang na makarating sa kanilang Ascension School sa loob lamang ng ilang araw, kaya naman ay mukhang sa madaling sabi ay nawawala ito. Sinang-ayunan naman ito ng pinuno ng Ascension School, ngunit ang rason kung bakit siya nababahala, ay hindi pa matagal bago ito mawala, ay mayroong kakaibang mga balita ang kumakalat sa mga kalye, at ito ay ang patungkol sa Soaring Dragon School. Ito ay isang sect na hindi pa niya narinig noon, at sinasabi na dadating ang mga ito upang tulungan ang kanilang Ascension School. Nagtataka naman dito ang pinuno ng Nangang clan sa pangalang Soaring Dragon School, dahil kahit maging siya ay hindi pa din niya narinig ito. Galit na sinabi ng isa na hindi sila nanghingi ng kahit na anong tulong mula sa Soaring Dragon School na ito, at ang kanilang disciple ay biglaan na lang nawala kasabay ng kanilang pagkiutang, at kakaiba ang nangyayaring ito. Sinang-ayunan naman ito ng pinuno ng Nangang clan, at ang pangalang Soaring Dragon School ay kainahinala din, subalit sabi nito na hindi niya alam kung makakatulong ba dito ang kanyang anak na babae sa sitwasyon nilang ito. Ngunit nagmakaawa naman ito na payagan niyang tulungan sila ng kanyang anak na babae. Dagdag pa niya na kapag tinulungan nito ang kanilang Ascension School ay hinding-hindi niya kakalimutan ang kanilang pagkakautang na ito, dahil dito ay sinabihan na lang niya ito na maghintay lamang ito at kakausapin niya ang kanyang anak, na agad naman niyang ipinagpasalamat. Matapos ay inutusan nito ang anak niyang lalaki na magtungo at ipatawag ang kanyang kapatid na babae, ngunit nang ito ay kakatok pa lamang, ay agad naman na nagsalita ang kapatid nito sa loob ng kanyang silid at sinasabihan siya na maaari na itong pumasok. Nang makapasok ay sinabi nito na nais sana niyang sipresahin siya, kaya naman ay nagtanong ito na kung papaano naman niyang nalaman na siya ang nasa likod ng kanyang pintuan, ngunit tinignan lamang siya ng dalaga at hindi naniniwala sa pakay nito sa kanya, kaya naman sabi nito ay mukhang hindi niya talaga magawang lokohin ang kanyang kapatid. Ngunit sa ikalawang pagkakataon ay wala naman itong naging tugon sa kanya. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.